materially. Like, you know what? I can't really explain it. Why don't we Consult the wise. wise? Yes. Okay. It worked for us before. Yeah, they always know what to say. So, words of wisdom from the wise. Welcome sa inyo, aming mga televiewers. Ngayon pong araw na ito, tayo may mga magagandang kasama because God has made everything beautiful in its time. So kasama natin si Doña Maganda, si Pastora Ninette Ambi, at saka po si Pastora Ganda, Sally Concepcion, na Doña na rin. Ang ating pong mga pag-uusapan ngayon, very interesting. Kasi alam naman natin ngayon, napakaraming mga OFWs na nandoon sa iba't ibang bansa na talagang parang kinalat sila sa buong mundo. Kahit saan ka pumunta, naroon sila. Mga 8 to 9 million daw. Oo, amen. Mga 8 to 9 million daw ang mga overseas workers na nandoon. Siyempre, may mga advantages, may mga disadvantages. Pastora, sa karanasan mo sa iyong mga miyembro, siguro marami mga nag-a-abroad, ano bang nabalitaan mo sa kanila o na-observe? Oo nga. Dumating yung panahon na kaya sila nag-a-abroad ay dahil sa kakulangan. Kakulangan sa pera. Kaya hindi man nila ginusto na mag-abroad, napipilitan. Nagpapaalam sa amin, kami bilang pastor, ayaw namin sana paintulutan na mangyaring gano'n. Pero pag naisip mo naman yung kalagayan nila, pinapayagan na rin. Dumating yung time na isang manggagawa namin, yung babae pumunta sa abroad, tapos naiwan yung lalaki, tapos yung dalawang anak. So mababakas mo sa mukha ng lalaki na yung kalungkutan. Dahil alam mo naman ng lalaki, siyempre mayroong pangangailangan na hindi na ibibigay ng asawang babae dahil nasa abroad na, dahil malayo. Naniniwala rin ako na yung asawa niya babae naroon ay hirap na hirap din ang kanilang kalooban. Nangangailangan din. Kaya dumating yung panahon na sumulat yung babae na pwede bang sumunod ka dito. So we release na makarating siya doon sa abroad para magkasama sila. At least sila nagkasama, di ba? Pero mga iba talagang walang pagkakataon na gano'n. Sa iyo, Pastora, di ba, alam ko pinapadala naman tayo ng Lord sa iba't ibang lugar. Anong yung mga observations doon? Minsan kami sa Hong Kong, magkasama tayo net doon. Nagulat na lang ako nung nakipagkamay yung isang babae sa akin. Parang hollow block yung kamay niya. Sabi ko, napakagalas, napakapal, naantig ang aking damdamin, nahabag ako. Sabi ko, Lord, ano nangyari sa kamay noon? At sabi niya, kasi po, napakahirap ng trabaho ko dito. Pero meron siya pinag-aralan. Pero sabi ko, ba't ito nangyari sa kanya? At naging tanong sa isip ko yun. At sabi ko, Lord, bigyan mo sila ng talino at ng tapang na harapin ng buhay at makita nila yung kabutihan mo na pwede silang yumaman kahit nasa Pilipinas sila dahil may tinapos naman sila. Oo nga. Diba, ate? Oo, totoo yan. Alam nyo na dagdag ko rin po kasi nung nasa Hong Kong kami, nakita ko yung mga babae na talagang sobrang makikita mo, mababakas sa kanilang mukha ang kalungkutan. At siyempre may kasama kaming lalaki, siyempre ang asawa ko, sa pastoral sa nung makita sila, niyakap. Oo, sabik na sabik. Parang feelings nila, asawa nila yung kanila niyakap. Sabi nga ng isang kasama namin lalaki, pero hindi mo maaalis sa kanila kasi nga yung yung longing. Yung siyempre matagal na panahon na naiwalay sa pamilya. Kaya nahabag ako sa ganung mga kalagayan. Kung ako lang masusunod, ayoko silang pag-abroadin. Kaya lang, walang choice kailangan Alam nyo, nasa Korea kami mga 2 months ago, merong nakita kaming magkasama doon na hindi sila mag-asawa. Yung lalaki, may pamilya siya dito sa Pilipinas, yung babae, may pamilya din sa Pilipinas, pero nagkakaasawahan sila doon, nagsasama. Yun ang mga nangyayari doon. Kahit pag uwi daw nila dito sa Pilipinas, uuwi yung lalaki sa kanyang pamilya, yung babae man uuwi. Naku, grabe yung mga ganong mga sitwasyon, na hindi na sana dapat mangyari yun. At tapos yung mga anak naman nila, Pastora, ano naman nangyayari sa mga anak? Yun, naiwan nga yung dalawang bata dahil sumunod nga yung lalaki sa abroad. So, saan iniwan? Iniwan sa lola, sa tiya. Kaya kapag dumadalo yung dalawang bata, nahabag ako kasi malungkot, kulang ng care ng parents, kulang ng care ng nanay, ng tatay. Kaya pagka lumalapit sila sa akin, talagang niyayakap ko, pinapadama ko yung damdamin ng isang ina sa kanila. Kaya napakahirap na ang kanilang anak ay nawawalay sa kanilang piling. Isa yun sa napakalaking problema ngayon sa ating mga
umaalis papuntang ibang bansa. Oo. Talking about mga anak, ano po, yung mga anak, di ba parang dahil nasa abroad ang mga magulang nila, tapos yung mga magulang hindi nila nabibigyan ng personal care ang kanilang mga anak. Ang gagawin, papadala ng, anong gusto mo anak? O bibigyan kita nito, PSP, Para o sumaya, MP3, padadala ng MP4. lahat ng Oo, gusto. parang Oo. sunod sa layaw na sila. Oo. Ang nangyayari naman yung mga bata, parang, di ba parang, ang dami palang Nawiwili na. pera, parang Oo. nawiwili na. Ayan, yan ang nangyayari. So, parang nagiging sutil na yung mga bata, pasaway, ganun, ano. Yun naman ang problema sa mga Yes. bata. Yeah. No? Anong maipapayo mo doon, Pastora? Dapat, baga sa dapat bago umalis yung Magulang. babae o yung lalaki, tiyakin nila, yung iiwanan nila, matinong tao, Oo. na tuturuan ng tamang asal ng Tama. bata. Para noon, yung lahat ng bagay na ipakita nila na kaya nagpunta ang magulang nila sa ibang bansa para sa kanila at para mahalin din yung pera na ipinapadala. Oo. Kailangan umulat sila sa katotohanan, kailangan makilala muna nila ang Lord bago Tama sila yan. magpakalayo-layo. Kasi pag kilala nila ang Lord, tuturuan sila ng tama. That's right, At di na tama. sila mapapahamak pa. Ayan, agree kami dyan. Yes. Oo. Yeah. Di ba, Pastora, yung iba, di ba, nakita naman natin, nagpapadala sila ng picture, ang gaganda ng mga yan, ginagawa isa pa nila. yan. Hindi naman nila alam kung anong tunay na nangyayari doon sa Hirap. abroad. Di ba, meron kayong mga ganong mga May ganun narinig? na Oo. Kaya meron kami isang sinabihan na isang nag-OFW na kapag nagpadala ka ng picture sa mga mahal mo sa buhay, magpakuha ka ng picture, naglilinis ka ng Katotoong siya. labahin. Naglalaba. Hindi magpapakuha ka ng picture, di-display ka sa ganitong lugar, yung mga places na magaganda. Dapat nagpapadala ka ng picture, yung ginagawa mo Hirap mismo, na. nahihirapan ka, para yung perang pinapadala mo sa kanila ay hindi nasasayang na parang pinupulot mo lang sa kalye. Tama Alam ka nyo, naman. ang laki ng role ng church, no? Para sa ating mga OFWs. Sana lahat ng churches meron silang ministries na talagang aalagaan yung kanilang mga miyembro. For example, sasabihan na sila, ganitong mga kahihinatnan. Oo, yung orientation ba? Yes. Para kung anong mangyayari dun sa kanila. At kung paanong gagawin ng mga anak, anong gagawin ng mga magulang. Di ba, nabanggit mo sa akin. So, meron namang internet. Di ba, sabi mong gano'n? Facebook. Facebook, Yeah. mga Twitter, lahat Yeah. ganun. Para laging nag-uusap, may Yeah, komunikasyon. may communication. Oo, yan. Ang role ng church naman ay ipag-pray, at tapos i-disciple yung kanilang mga kasama sa bahay, yung mga household nila, para sila ay magpapatuloy sa Panginoon at hindi mapapariwara ang buhay. Yan, tama po yun. Okay? Bigyan nga natin sila ng mga payo, Pastora, kung ano yung mga dapat nilang gawin, lalo na yung mga na-overseas workers natin. Ano ba ang mga dapat nilang guidance mula sa atin? Siguro bago ko sabihin yung aking advice, kasi meron pa kami isang miyembro na nag-abroad, yung asawang lalaki na how many years na nag-abroad, balik sa Pilipinas, abroad, balik sa Balik-balik na Pilipinas, na hindi man lang nakakaipon. Naging question ko yun sa isip ko na, itong dalawang ito, sabi ko sa sarili ko, hindi man lang nakapagpatayo ng bahay hanggang sa tumanda na yung lalaki. Ano na lang ang buhay nila? So, ibig sabihin, hindi man lang sila nakapag-save ng halaga, ng pera, o nakapagpatayo man lang ng bahay, para makita mo man lang yung pinagpagalan Sasakyan, mo. wala rin. Walang sasakyan. Grabe. Ngayon tumanda na, hindi na siya pwede makapag-abroad. So, siguro ang advice ko doon sa mga nag-abroad, at doon sa tumatanggap din ng blessing, ng pera na padala, matuto talagang mag-save. Yes. Di ba sila, ang tendency nila, ubus-ubus biyaya, bukas, nakatunganga. One day millionaire. Oo, tama ka dyan. Oo. Maraming ganyan, di ba? Pamimili lahat sa pasalubong, pagkatapos wala na. Bukas wala na, mangungutang na naman. Oo, tama yan. Tapos ngayon nga, di pa bayad yung mga Inuman, inutang nila. inutang. Oo. May problema. Pastora, sa palagay mo ba, kailangan dapat mag-abroad talaga yung mga nangangailangan? Ano Yes, ba sa ang... akin kasing pananaw, lagi kong pinapayo sa mga nag-abroad kasi karamihan sa nakita ko nag-abroad, pag uwi nila sa Pilipinas, ang yaman-yaman nila, Oo, pagkara ng mga ilang buwan, wala na naman silang pera, hindi pa makabalik sa ibang bansa, hindi ayaw naman magtrabaho sa Pilipinas dahil sanay na sila sa nag-abroad. pera. Oo. Tapos sabi ko, alam nyo, mali yung kaisipan nyo eh. Dapat maunawaan ninyo, nasa Pilipinas kayo o nasa ibang bansa, kaya kayo payamanin ng Diyos. Amen. Dahil ako wala sa ibang bansa, pero doon niya. Oo nga.